Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapaalala sa atin na ang panlabas na anyo ay madalas na nakakalinlang at ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka? Ito ang kwento ni Allison, isang babaeng may kakaibang pananaw sa pag-ibig at tagumpay, at ang misteryosong lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Sa simula pa lang, punong-puno na ng pagtataka at bulungan ng paligid ni Allison. Bakit daw niya pinili ang isang lalaking tila walang ipinagmamalaki, isang dukha sa mata ng marami? Araw-araw, dinig niya ang mga bulungan. Sa opisina, sa coffee breaks, maging sa simpleng pagtawid sa pasilyo. Naroon ang mga matang mapanuri at bibig na mahilig manghusga. Si Allison kasi kilala sa kanilang industriya bilang isang masipag at matalinong profesional. Umaakyat ang kanyang karera, ngunit tila bumaba naman ang tingin sa kanya nang makita nila ang kanyang asawa. Simple lang si Jing. Palaging nakasuot ng ordinaryong t-shirt at maong. Walang mamahaling relo, walang kotseng magarbo. Nako! Sayang si Allison, ang madalas niyang marinig. Ang ganda at talino, napunta lang sa isang hamak na, alam mo na. Nakangiti lang si Allison sa tuwing nakikita niya ang pagtaas ng kilay ng mga katrabaho. Hindi niya ipinapakita ang kirot na nararamdaman niya. Ang hirap na paglabanan ang pagnanais na ipagtanggol ang kanyang mahal. Naaalala pa niya ang unang pagkikita nila ni Gin, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang tahimik na sulok ng isang lumang aklatan. Si Gin, abala sa pagbabasa ng mga makasaysayang libro, ang kanyang mga mata ay nakasalamin sa malalim na pag-iisip. Hindi siya nagmamadaling gumalaw, kalmado at mapayapa ang kanyang presensya. Naakit si Allison hindi sa kanyang damit o sa kanyang sasakyan, kundi sa lalim ng kanyang kaalaman at sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Isang araw, nagsimula silang magkwentuhan at doon niya natuklasan ang isang mundo na lampas sa karaniwang pamantayan ng lipunan. Aminado si Allison, mayroon din siyang mga pangarap na materyal. Sino ba naman ang hindi gustong magkaroon ng magandang bahay, ng maayos na buhay? Ngunit, higit sa lahat, ang hinahanap niya ay ang kapayapaan at ang tunay na koneksyon. Kay Gin niya natagpuan ang mga ito. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang kanilang relasyon. Hindi naging madali. Ang mga magulang niya Allison nag-aalala. Ang mga kaibigan nagtataka. Sigurado ka ba, Allison? Tanong ng kanyang matalik na kaibigan, si Clara. Habang umiinom sila ng kape sa isang simpleng kainan. Wala namang akong nakikitang masama kay Gin. Pero, anong plano ninyo sa buhay? Hindi lang pag-ibig ang kailangan sa mundong ito. Napangiti lang si Allison. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na hindi nakikita ng mata? Paano niya sasabihin na si Gin, sa kabila ng kanyang simpleng panlabas, ay mas mayaman sa karunungan at pangarap kaysa sa sino mang kilala niya? Para kay Allison, ang yaman ay hindi lamang pera. Ito ay ang kakayahang mamuhay ng may dignidad. Ang kalayaang gawin ang gusto mo nang walang panghuhusga. At ang kaligayahan na makasama ang taong mahal mo. Naaalala ta niya ang isang gabi na pinag-uusapan nila ni Gin ng hinaharap. Si Gin, matiyagang ipinapaliwanag ang kanyang mga plano. Ang kanyang mga proyekto na makakatulong sa maraming tao, hindi lang sa sarili niya. Hindi ako nagmamadali na magyabang, Allison, sabi ni Gin noon habang nakatingin sa malayo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapakitang tao, kundi sa kakayahang lumikha ng pagbabago, ng tahimik at may layunin. Doon lalong bumilib si Allison sa kanya. Si Gin ay isang mapagpakumbaba, ngunit may malalim na pananaw. Isang lalaking hindi sumusunod sa agos ng mundo, kundi lumilikha ng sariling agos. Dumating ang araw ng kasal. Simple, tahimik,
ngunit puno ng pagmamahal. Walang ingranding handaan, walang mamahaling dekorasyon. Ilang malalapit na kaibigan at pamilya lamang dumalo. Hindi pa rin naiwasan ng bulong-bulungan ang mga bisita mula sa kanyang opisina, nagtitinginan. Ang ganda ng kasal pero sana pala ay mas matagumpay ang kanyang napangasawa. Hindi nila alam ang bawat salita ay parang isang patak ng ulan na nagpapalago sa isang binhi ng determinasyon sa puso ni Allison. Nagpatuloy ang buhay. Si Allison mas lalong naging pursigido sa trabaho. Tila gusto niyang patunayan ng kanyang pagpili ay hindi isang pagkakamali. Araw-araw, nakakasalamuhan niya ang mga taong patuloy na naghuhusga. Ang mga taong nakikita lang ang panlabas na anyo. Kung alam lang nila ang mga sakripisyo ni Jean, ang kanyang mga gabi na walang tulog, ang kanyang mga proyekto na ginagawa ng lihim para makamit ang kanyang mga pangarap. Si Jean, sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay ay may kakaibang disiplina. Maaga siyang gumising, nagbagasa ng balita mula sa iba't ibang sulok ng mundo, at nakikinig sa mga podcast tungkol sa inovasyon at liderato. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Habang ang ibang mga kasamahan ni Allison ay abala sa pagpapaganda ng kanilang social media profile, si Jean naman ay abala sa pagpapanday ng kanyang sarili, sa pagbuo ng mga pundasyon ng kanyang hinaharap. Isang araw, ipinatawag ang lahat ng empleyado para sa isang importanteng anunsyo. May bagong mamumuno sa kanilang kumpanya. Isang bagong CEO na magdadala raw ng malaking pagbabago. Nagkaroon ng halo-halong reaksyon, kaba, pag-asa at pagtataka. Sino kaya ang misteryosong bagong pinuno na ito? Maraming haka-haka, maraming pangalang ang nabanggit, ngunit wala ni isa ang nakahura sa tunay na magiging tagapagpalit ng kanilang kasalukuyang lider. Nagtipon ng lahat sa malaking conference hall. Ang pag-asa at nerbiyos ay naroon. Naghanda ang lahat ng sarili para salubungin ang bagong CEO, ang magdadala ng pagbabago sa kanilang lahat. Ang matataas na opisyales naroon din, abala sa huling paghahanda. Si Allison kalmado lamang, ngulit may kakaibang pakihamdam. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may isang malaking sorpresa na naghihintay. Umakyat sa entablado ang chairman ng kumpanya. Ngumiti siya at sinimulang ipahayag ang pangalan ng bagong CEO. Nagsimula ng magpalakpakan ng mga tao, ngunit natigilan sila ng unti-unting lumabas mula sa likod ng entablado ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng napakapormal na suit. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kumpiyansa. Unti-unti, bumagal ang pagpalakpak. Ang bulungan ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Ang mga mata ay nanlaki. Ang mga panga ay unti-unting bumaba. Hindi nila maintindihan ang kanilang nakikita. Pamilyar ang mukha. Pamilyar ang porma. Hindi ito maaahing mangyari. Paano? Bakit? Ang kanilang mga mata ay lumipat kay Allison na nakaupo sa harap, tahimik na nakangiti. Nandun si Jean, ang simpleng Jean, ang duka na napangasawa ni Allison, ang lalaking kanilang hinusgahan at pinagtawanan. Ngayon, naatayo siya sa entablado bilang kanilang bagong CEO. Ang silid ay nabalot ng isang halo ng pagkagulat, kahihiyan at paghanga. Ang kanilang mga bulungan, ang kanilang mga mapanuring tingin, lahat ay bumalik sa kanila ng 10 beses. Ang mukha ni Mark, ang mahilig manghusga, ay namuta. Si Sarah, na madalas magbulong-bulungan, ay napakagat sa labi. Ang bawat isa sa kanila ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang lalaking pinintasan nila, ang lalaking inakala nilang walang kinabukasan, ay ngayon ang kanilang pinuno, ang kanilang boss, ang kanilang kinatatakutan. Nagsimulang magsalita si Jean. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at puno ng atoridad. Ipinaliwanag niya ang kanyang pananaw para sa kumpanya, ang kanyang mga plano para sa paglago at inobasyon. Habang nagsasalita siya,
unti-unting nawala ang pagkabigla ng mga empleyado at napalitan ng paghanga. Hindi lamang siya isang boss, kundi isang leader na may malalim na pag-iisip at malinaw na direksyon. Naalala ni Allison ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang mga gabi ng pag-uusap, ang mga araw ng simpleng pamumuhay, ang mga pangarap na kanilang binuo ng magkasama. Hindi kailanman nagreklamo si Jean, hindi kailanman siya nagmaraki. Tahimik niyang binuo ang kanyang imperyo, naghintay ng tamang pagkakataon upang ipakita ang kanyang tunay na halaga. Ang kanyang pagiging duka ay isa lamang maskara, isang pagsubok sa mundo kung gaano kabilis manghusga ang mga tao batay sa panlabas na anyo. Si Jean ay matagal nang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, nagtatayo ng kanyang sariling negosyo at nagpapalawak ng kanyang impluensya. Nalihim na binibili ang mga shares ng kanilang kumpanya hanggang sa makuha niya ang kontrol. Ang lahat ng pinansyal na paghihirap na ipinakita niya kay Allison at sa kanyang mga kasamahan ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang paraang upang makita kung sino ang mananatili sa kanyang tabi, sino ang maniniwala sa kanyang potensyal, at sino ang maghuhusga batay sa ibabaw lamang. At si Allison, siya ang nagtagumpay sa pagsubok na iyon. Ang mga naghuhusga kay Allison at kay Jen ay ngayon ay kinakailangang yumuko sa harap ng kanilang dating duka. Ang mga ngiting mapanukso ay napalitan ng mga pilit na pagbati. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga bulong ng paggalang. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa pamunuan, kundi isang aral na hinding-hindi nilang malilimutan. Para kay Allison, ito ay isang matamis na tagumpay. Hindi niya kailangang magsalita o magpaliwanag. Ang katotohanan mismo ang nagsalita at mas malakas ito kaysa sa libu-libong salita. Ang kanyang pagtitiwala kay Jen, ang kanyang pananampalataya sa tunay na pag-ibig ay nagbunga. Ipinakita niya sa lahat na ang pag-ibig ay hindi pinipili batay sa yaman kundi sa kaluluwa ng isang tao. Ang kanyang pagiging duka ay isa lamang maskara, isang pagsubok sa mundo kung gaano kabilis manghusga ang mga tao batay sa panlabas na anyo. Si Jean ay matagal nang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Nagtatayo ng kanyang sariling negosyo at nagpapalawak ng kanyang impluensya na lihim na binibili ang mga shares ng kanilang kumpanya hanggang sa makuha niya ang kontrol. Ang lahat ng pinansyal na paghihirap na ipinakita niya kay Allison at sa kanyang mga kasamahan ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang paraan upang makita kung sino ang mananatili sa kanyang tabi, sino ang maniniwala sa kanyang potensyal, at sino ang maghuhusga batay sa ibabaw lamang. At si Allison, siya ang nagtagumpay sa pagsubok na iyon. Ang mga naghusga kay Allison at kay Jean ay ngayon ay kinakailangang yumuko sa harap ng kanilang dating duka. Ang mga ngiting mapanukso ay napalitan ng mga pilit na pagbati. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga bulong ng paggalang. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa pamunuan, kundi isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Para kay Allison, ito ay isang matamis na tagumpay. Hindi niya kailangang magsalita o magpaliwanag. Ang katotohanan mismo ang nagsalita at mas malakas ito kaysa sa libu-libong salita. Ang kanyang pagtitiwala kay Jean, ang kanyang pananampalataya sa tunay na pag-ibig ay nagbunga. Ipinakita niya sa lahat na ang pag-ibig ay hindi pinipili batay sa yaman, kundi sa kalooban nito. Ang araw na iyon ay hindi lang nagbago sa pamumuno ng kumpanya, kundi sa pananaw ng marami. Maraming nag-isip-isip, maraming nagsisi. Ngulit higit sa lahat, maraming natuto ng isang mahalagang aral tungkol sa paghuhusga, pagpapakumbaba, at sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Si Jen at Allison ay naging inspirasyon. Isang patunay na ang tunay na lakas ay nasa loob at ang tunay na yaman ay nasa puso. Kaya tandaan, huwag kailanman husgahan ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito.
Ang pinakamayamang kwento ay madalas na nakatago sa likod ng pinakasimpleng anyo. At ang pinakadakilang pag-ibig ay matatagpuan sa mga taong pinipili nating maniwala sa kabila ng lahat. Dahil sa dulo, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi ang kanilang kayamanan, kundi ang kanilang karakter at ang kanilang kakayahang lumikha ng isang buhay na makabuluhan, ng tahimik at may pagpapakumbaba. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.